Hello at magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sachi mula sa City Employees Medical Clinic, and together with the City Human Resource Development Office, we are excited na ibahagi sa inyo ang ating bagong programa na siguradong makakatulong hindi lang sa trabaho, kundi pati sa katawan at isipan natin. Welcome to our wellness series na may temang alerto sa trabaho, alerto rin sa kalusugan. Dahil we believe na ang malusog na manggagawa, mas alerto, mas productive, at mas masaya sa trabaho. So pag-uusapan po natin yung mga pinakakaraniwang kondisyon kagaya ng high blood, high cholesterol, fatty liver, at marami pa. Sa paraan na madaling maintindihan, relatable, at may mga practical tips na pwede nating gawin agad. So kasama po ako, Nurse Sachi, matututo tayo kung paano maging mas wais sa ating katawan, hindi lang sa opisina. So, simple steps, real talk, and genuine care from City Human Resource Development Office. So, alamin po natin at i-level up natin ang ating kalusugan. Parang laging galit si BP? Hindi po ito tungkol sa boss ninyo, kundi sa blood pressure na parang laging high at tensyonado. Pero ano nga po bang ibig sabihin kapag sinabing mataas ang BP? So, ang blood pressure o yung presyon ng dugo, yan po yung lakas ng tulak ng dugo sa ating mga ugat habang umiikot ito sa katawan. So, normal lang na may pressure kasi kailangan ng puso natin na itulak ang dugo papunta sa mga organs. Pero kapag sobrang taas, doon nagiging delikado. So, ano nga po ba ang ibig sabihin ng alta presyon o high blood pressure? So, ito po ay isang kondisyon kung saan ang pressure o yung puwersa ng dugo na dumadaloy sa mga ugat natin ay laging mataas. Mas mataas kesa sa normal. So, isipin po ninyo yung dugo natin na parang tubig na dumadaloy sa hose, na kapag sakto lang yung pressure, smooth yung daloy. Pero kapag sobra yung pressure, pwede itong makabara, makasira ng hose, o worst case, sumabog. So, ganyan din po yung danger ng high blood pressure. So, hindi mo siya agad ramdam, pero nakakasira siya sa loob. So, ito po yung simple guide para malaman natin kung normal po ba ang ating blood pressure. Kung ang blood pressure mo ay mas mababa sa 120/80, good job! Ibig sabihin, healthy yung daloy ng dugo mo at hindi na-overload yung puso. Pero hindi ibig sabihin na pwede nang kumain ng chicharon araw-araw, ha? Kailangan maintain pa rin ang healthy lifestyle. Ngayon, kung ang blood pressure mo ay nasa 130 to 139/85 to 89, yan, warning sign na yan. So, ibig sabihin, tumataas na yung pressure or yung daloy ng dugo. So, dito pa lang, dapat nagsisimula ka na sa lifestyle changes. And kapag lumampas ka na sa 140/90, that is officially considered high blood pressure. Hindi to basta warning. Action time na to. So, kailangan magpakonsulta na sa doctor, monitor your blood pressure, at baka kailangan na rin ng maintenance na gamot. Again, maraming nagsasabi, normal lang blood pressure ko, 140/90. Pero sa medical standard, hindi na po ito normal. So, dapat hindi siya maging new normal natin. So, sino po ba ang madalas tamaan ng ganitong kondisyon? According sa Department of Health, 1 out of 4 adults sa Philippines ay merong high blood pressure. Usually, tumataas ang risk after age 40. Pero hindi ito pang matanda lang ngayon. Kahit 20s or 30s, lalo na kung stress, obese, sedentary, at panay fast food, pwedeng-pwede. Kung may family history ka, 2 times more likely na magkaroon ka rin ng ganitong kondisyon. So, importante talaga ang lifestyle choices mo.
Ang high blood pressure o alta presyon ay tinatawag na silent killer dahil madalas wala itong malinaw na sintomas. Maraming tao ang nagsasabing okay naman ako kahit tuloy-tuloy na palang nasisira ang ugat, puso at iba pang organs. Kahit walang nararamdaman, mataas na pala ang pressure sa loob ng katawan. At kapag hindi ito naagapan, pwede itong mauwi sa mga seryosong kondisyon kagaya ng stroke, heart attack, kidney failure, o vision loss. Good news! Ang alta presyon ay kayang iwasan at kontrolin, lalo na kung maaagapan. So, hindi naman kailangan magbago agad lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga, consistent tayo, especially in small steps. So, here's how we can prevent and manage high blood pressure. So, first is, let's limit salt to less than 1 teaspoon per day. Kasi alam nyo ba na yung typical Pinoy diet, sobra sa asin. Kahit di mo malasahan yung alat, actually maraming processed food is loaded sa sodium. Kagaya ng hotdog, instant noodles, delata, chips, and tuyo. So, as much as possible, iwasan natin na kumain ng madalas ng mga pagkain na ito. And hanggat maaari, iwasan na rin natin yung paggamit ng sausawan, kagaya ng toyo at patis sa pagkain natin. Next step natin is to have a regular exercise. So, hindi naman kailangan ng gym. Kahit sa opisina, pwede tayo mag-exercise by walking sa hallway, especially kapag break, o kaya naman po ay gamitin yung hagdan imbes na elevator kung kaya. Kung naka-desk at nakaupo naman sa buong araw, try standing every 30 minutes, mag-stretch, or ikot saglit sa palibot ng office. And pwede rin naman yung walking, going to lunch break kasama yung mga kaopisina. Ang goal po natin is gumalaw kasi yung paggalaw is good for the heart. Number 3 is watch your weight. So, bantayan po natin yung ating timbang. Kasi yung pagiging overweight, isa po yan sa pangunahing risk factors ng alta presyon. So, kapag sobra yung timbang, mas pinipilit ng puso na magtrabaho. Extra weight is extra burden sa puso po natin, kahit pa desk work lang yan. So, practical tips for us public servants. Number 1, kailangan meron tayong portion control. So, kung dati 2 kanin, try na 1 lang. And dagdagan natin ng gulay. Pangalawa, mas maganda na magbaon po tayo. Kumbaga, baon is best. Kasi mas makokontrol natin yung serving, saka yung ingredients, mababawasan natin yung mga oil, and mas nakakatipid ka pa. And track our progress. So, hanggat kaya, meron tayo dapat monthly check or daily check ng weight para ma-monitor po natin yung pagbabago. So, hindi naman kailangan drastic. Kahit small, but still consistent na pagbawas ng timbang, it's still a win. Number 4 is bawas alak at iwas yosi. Kasi ang sigarilyo at alak po ay nagpapakipot ng ugat. So kung isipin ninyo, over time, parang yung blood vessel natin or kung ikukumpara po natin siya sa hose, is parang pinipiga yung hose habang may dumadaloy na tubig. So, ganyan po yung epekto niya sa blood vessels. So, hindi lang bagay yung apektado sa paninigarilyo, kundi pati puso, pati utak, at kidneys. So, simulan po natin yung unti-unting pagbabawas kung hindi kaya na agad-agad. So, simulan sa pakonti-konti at humingi ng tulong kung kinakailangan. Next po natin is to manage our stress. Because as public servants, we face pressure from deadlines, yung mga walk-in clients, paperwork, and minsan sabay-sabay pa. Pero tandaan po natin na pag tuloy-tuloy yung stress, isa yan sa mga nagpapataas ng blood pressure. So, dapat matutunan po natin kung paano magpahinga ng maayos at mag-manage ng stress kahit nasa trabaho.
And ang pinaka-importante is follow your doctor's advice and monitor your blood pressure regularly. Kasi marami po sa atin kapag okay na yung pakiramdam, hindi na iniinom yung gamot. Lalo na kung busy o kaya walang nararamdaman ng mga sintomas. Pero tandaan po natin, kapag ka nagme-maintenance na kayo, kailangan tuloy-tuloy para maging effective. So, magpa-BP check po tayo once or twice a week dito sa clinic, or kung meron po kayong BP monitor sa bahay, gamitin po natin to. It only takes 2 minutes, pero malaking tulong po ito para sa health natin. Remember, prevention is still better and cheaper than cure. Tandaan, ang pagiging wais na manggagawa ay hindi lang tungkol sa pagiging magaling sa trabaho, kundi pati sa pagiging responsable sa sariling katawan. Hindi naman po kailangan maging expert sa health science para maging healthy. Kailangan lang yung disiplina sa sarili. So, lagi po nating tatandaan na yung kalusugan, it's not an expense. So, yan po yung investment natin para sa mas mahaba and mas productive na serbisyo po natin. So, again, this is Nurse Sachi from City Human Resource Development Office. Kami po yung kasama ninyo sa inyong wellness journey. Again, maraming salamat po and ingat po tayong lahat.